Hello everyone! Welcome to Yolanda Kitchenomics. Yan, napakasarap na recipe today ang aking ibabahagi sa inyo. Napakasarap na ulam kasi sa sauce pa lang ulam na talaga, 'di ba? Itong beef recipe na ito ay isa sa favorite ng aking anak na ulam. Yan, ang ating saucy beef with broccoli. So, dito sa recipe nito ay mayroon na itong 1/2 kilo ng beef sirloin at nilagyan ko ito ng baking soda. At least 1 teaspoon yan. Ginagamit ito para maging tenderizer natin para mas juicy at tender ang ating meat. Then, nilagyan ko rin ng 3 tablespoon of soy sauce. Then, dito sa recipe nito, yan, ihalong mabuti para ma-mix natin yung soy sauce. Yan. Then, 1 teaspoon of ground black pepper, yung ating paminta. Yan. Then, 4 tablespoon of cornstarch. Yan. Para pag-isa natin sa ating mantika, yan, maging matulong ito para hindi ma-dry yung ating beef. Then, i-marinate natin ito at least mga 30 minutes bago natin lutuin. Yan. So, i-prepare naman natin yung ating sauce. Ito, mayroon ako ditong 2 cups of water. Kung gusto nyo, maglagay kayo ng beef broth. Pero ako, tubig lang po yung ginamit ko. Then, 5 tablespoon of soy sauce at 6 tablespoon of oyster sauce. Yan. Then, naglagay po ako ng sugar. 2 tablespoon of washed sugar. Yung light brown sugar. Then, dito, syempre, yung ating 4 tablespoon of cornstarch para maging saucy yung ating beef broccoli. Yan. So, naman, i-prepare na po natin yung ating broccoli. Yan. Syempre, hugasan na po natin ito at alisin yung mga dahon at yan. Diba? I-prepare natin ito. Dapat malinis na po ang ating broccoli bago natin i-slice. Yung para lang siyang sayote. Meron din pala siyang parang sayote sa loob. Tignan nyo, di ba? So, ganyan. Tanggalin mo natin yung mga flowerette niya, yung mga flower. Tsaka yung steam, ihiwalay po natin kasi una po nating lutuin yung mga steam. Yan, yung mga steam niya. Yan. Ganyan, yung flowerette niya, yung flower ng ating broccoli. Yan, yung sinasabi ko sa inyo na huwag itatapon yung steam ng broccoli kasi mahal kaya ang kilo ng broccoli. So, huwag itatapon. Balatan lang ninyo kasi mayroon yung balat na medyo makapal. Then, yan, tingnan nyo sa loob, may para lang siyang sayote. Yan. I-open ninyo dyan, kunin nyo nasa gitna. Yan. Then, yan, i-slice lang ninyo para hindi masayang. Masarap pa naman ang lasa nitong steam. Pero sa pagbablanch naman, uunahin nating i-blanch yung steam bago yung flowerette niyang broccoli. Yan, sitasin natin yung mga gulay din dito. Ipa-fry na natin or saute natin yung marinated natin na beef. Yan. Then, after nyan, ma-marinate natin. I-saute natin dito sa kunting mantika. Yan, di ba? Nagba-browning siya. Yun yung gamit ng ating cornstarch. Para hindi po siya kaagad directly parang yung masunog yung outer skin ng ating marinated beef. Yan, di ba? Di ba? Ang ganda ng pagkakakulay niya dahil dito sa ating cornstarch. Di ba? So, ang aking ginawa, kinuha ko muna itong beef natin. Ganyan. Kasi, magsusutay tayo dito ng ginger, garlic, at onion. Yan. Gisahin natin para lumabas yung aromatic, yung amoy, yung masarap na amoy ng ating mga ingredients. Itong ating ginger, garlic, at onion. Yan. Sa kaunting mantika lamang, igigisa po natin itong ating mga pampalasa. Yan. So, hindi pa kasi ako mahilig gumamit ng mga pampalasa. Yan. Natural lang po yung aking mga ginagamit. Yan. Po. Yan. Dito sa atin. So, ilagay na rin natin yung ating saute na marinated na beef. Yan.
Ganyan yung ating masarap na recipe today. Din dito, dahil beef yan, yung style ko po, gusto ko muna siyang lagyan ng 2 cup of water. Then, papakuluan ko muna siya para mas gusto kasi talaga yung medyo malambot-lambot talaga. Yan. Kasi, karne po kasi ito, kaya kailangan din natin yan lutuin ng konting tubig. So, yan. Hayaan lang natin hanggang sa lumambot ng konti at mawala yung tubig niya. Yan, di ba? Ganyan kasi yung style ko pagdating dito sa beef. Yung iba naman, hindi na ginalagyan ng water. Dire-diretso lagyan na ng sauce. Pero po sa akin, yan. Itong ating ginawang sauce kanina, yan yung ating measurement, di ba? Yan, dito. Tsaka pag malambot na, tsaka ko ilalagay. Hindi ko yung lalagay kaagad-agad. Kasi sinisigurado ko na luto po talaga yung meat bago ko lagyan ng sauce. Yan. Ito po yung aking style ng paggawa ng beef broccoli. Yan, di ba? So, yan. Thickened na po yung ating sauce, di ba? Ang sarap, di ba, ng ating recipe. Sa sauce pa lang ay ulam na. Wow, restaurant style and better than take out. At yan, mag-prepare tayo dito ng water at salt. Yan, dito haluin natin yan kasi iba-blanch natin dito yung ating mga gulay. So, unahin natin ilagay yung steam ng broccoli. Then, mga few minutes, huwag lang i-overcook. Kukunin ka agad yung ating broccoli steam at ilalagay po natin ito sa ating ice cold water. Yan. To prevent na ma-overcook kasi para ma-stop natin yung process ng cooking ng ating gulay. Then, isunod natin ilagay yung ating flowerette. Yan. Yung ating broccoli na i-blanch din natin ng ganyan. Then, huwag patagalin sa tubig. Then, ganun din. Lagyan natin dito sa ice cold water para ma-stop yung process ng cooking. Di ba mainit kasi yung tubig dito eh. So, kung dapat ilagay natin dito sa tubig na may ice para ma-preserve yung crispiness, yung crunchiness ng ating gulay. Yan. So, yan po ang style ng mga restaurant. Then, yan, nilagay na lang nila dito sa ating ulam. Yan. So, ating ulam na to ay maglagay po ako ng 1/4 teaspoon of ground black pepper. Yan. Para mas masarap at to finish a recipe, 1.5 teaspoon of sesame oil. Ito. Diba? So, yan. Better than restaurant. Diba? Mas masarap din yung lutong bahay. Kasi, alam natin mas masarap talaga ang gawa natin o luto natin sa loob ng ating bahay. Para iserve natin sa ating family. Diba? Then, yan, sa restaurant, nilalagyan na lang nila dito yung kanilang mga broccoli. Kasi, di ba, pag ihalo muna yan dito sa mainit, siyempre, ma-overcook na yan. So, ang ginawa ko, inalagay ko na lang yan sa ibabaw. Yan. Blanch natin tong ating gulay para tignan nyo yung kulay, hindi nagbago, di ba? Green na green pa rin. Then, yan. Serve na natin yung ating recipe na ulam. Yan. Thank you so much. Sana po nagustuhan ninyo ang ating recipe today. Thank you so much. Until next time, have a nice day everyone.